Mahirap talagang makipagtalo sa taong sarado na ang ulo, mga kababayan, ano? Kagaya na lang nitong interview ni Ted Filon, mga kababayan, kay Claire Castro. Sinubukan kasing gisahin ni Ted Filon, mga kababayan, etong si Claire Castro. Tungkol sa taliwas sa sinasabi ng gobyerno, mga kababayan, nasa kanilang data, mababa na ang krimen dito sa ating bansa. Pero ayon kay Ted Filon, iba ang sentimiento ng tao. Sa halip, mga kababayan, na i-acknowledge ang problema, ay dininay ni Claire Castro ang sinabing ito ni Ted Filon, mga kababayan. Yun na nga ang ating sinasabi Dahil ang sagot ni Claire Castro, mga kababayan, dyan sa tanong ni Ted Filon, bakit nung lumalabas ako, Ted Filon? Wala naman ako nakikitang saksakan. Pinapalaki lang daw ito ng media, mga kababayan. Sinisi pa kayo, Ted Filon. Ayan na nga, mga kababayan paano mo mariresolba ang problema kung unang-una hindi mo ina-acknowledge nito? Mukhang lumalabas, mga kababayan, na hindi ina-acknowledge ni Claire Castro ang problema ng ating bansa. Etong lumalalang krimen, mga kababayan. Dahil para sa kanila, nagiging safe na daw tayo, mga kababayan kumpara dati. Animal na ito. Kaya napatawa na lang etong si Ted Filon, mga kababayan. Yung tawang parang kulang na lang kakamot ka sa ulo, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Strategy ng PNP. Naglalabas sila ng statement, no, na kesyo ito hong nagdaang Semana Santa. Opo, ang crime rate, ang index crime bumaba. Mababa na ang krimen. Sa data ng PNP, mga kababayan, konti na lang ang naitala nilang mga krimen. Mas safe na daw tayo ngayon kaysa noon. Wow! Etc. Sabi ho ninyo, yung inflation, parang ang datos ng PSA, ito'y bumabagal. Pati na rin yung inflation, mga kababayan, para sa kanila. Maganda na. Ang ekonomiya, maganda na. Pero iba ang sinasabi on the grounds. Kumbaga mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin, inflation pa rin. Dito ho sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no? Ang krimen sa ating kapaligiran. Pero napapanood mo, sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Tapos may babae pa, mga kababayan, na isang foreigner doon sa Surigao, lately lang, kahapon na ata yun, hinold up, binaril pa, mga kababayan, patay. Smio. Yung napatay din na mga kababayan, sa Boracay, yung babaeng dalaga. Smio. At iba't iba pang mga mga kababayan, mga krimen, hindi naman yan mapagkakaila, ha? And this kind of crime, mga kababayan, ay mga karumal-dumal. Isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yung hospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more snatching, mga kababayan, at isa pang hindi nila mapagkakaila, mga kababayan, yung paglaganap na ng paggamit ng droga. Diba? Nakikita na nga natin dahil sa Facebook, mga kababayan, sa YouTube, dyan sa social media. Nagbibideo pa ang paggamit ng pagbabatak, mga kababayan. Dramatic about this. Parang hindi rin po sigurong makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapanood, puro krimen. Sagot! So, paano nyo ma-explain yan? Yun na nga po sa nangyayari. Fake news na naman. Yan na naman ang sagot niya, mga kababayan. Kaya yan din po yung pakiusap namin sa mainstream kasi po... ang media lang, fake news! Ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niya. Bakit hindi ba pwede i-news yan? Hindi naman yan isolated dahil araw-araw Sa makatuwid, ang dami pa nga hindi na-news, mga kababayan. Iilan lang yan. Ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Yan ang justification mo. Dahil wala ka nakikitang saksakan, gusto mo talaga makita mo ang your own eyes. Huwag sanang mangyari, ha, na baka ikaw ang mabiktima ng mga addict dyan, mga kriminal dyan. Yan pa ang antayon mo, Claire Castro. Wala ka talagang makikitang saksakan dahil cordon solitaire ka mayroon ka lang siguro bodyguard. Maglakad ka sa tundo. Doon, kahit paghating gabi. Yang ang oras, mga kababayan, na mayroong mga krimen. Hindi ka na siguro lumalabas tuwing gabi. Maglakad ka sa kalye sa gabi. Hindi dyan sa exclusive village, ha? Kundi dyan sa mga kalye na ordinaryong tao. Tingnan lang natin kung hindi ka mabibiktima ng mga drogista, mga kriminal dyan sa kalye. Subukan mo, Claire Castro. Ang depensa niya, mga kababayan, na paglabas niya, wala daw siyang nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. Wow! Sa
palengke ka, baka mall. Supermarket, mga kababayan. Hypermarket. I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita So, kasalanan ni natin Failon kung bakit nila binalita. Bakit? Hindi na dapat ba binabalita yung mga ganyan? natin Kaya sabi natin, Eto na nga sinasabi natin mga kababayan, hindi nila ina-acknowledge ang problema. Paano nila iyan masosolusyonan? Sa inyo mga kababayan, first of all, acknowledge the problem. Dahil kung hindi mo nga alam nga mayroong problemang ganyan, hindi mo ina-acknowledge, ibig sabihin wala kang paki. Hindi problema sa iyo iyan. Dahil mga mayayaman yan mga kababayan, hindi problema sa kanila. Lumalabas sila walang saksakan daw o sa palengke mga kababayan kung saan na namamalengke ito. Sa mall siguro. Wala namang saksakan, snatching doon talaga. na nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. Ano nga ang ginagawa laban dyan sa mga krimen na yan? Yan ang katanungan. Na pati ang PNP chief mismo mga kababayan nagsasabing ang gumagamit ng droga ay hindi addict. Haba lang ng oras para hindi makatulog dahil mayroon economical value. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, bakit hindi ba? pero talaga dapat na alarma na tayo. Hindi ba na-alarma ang mga kababayan? Nagsalita na nga yung mga businessmen, di ba? Na-alarma sila sa talamak na kidnapping. Hindi mo yan maipagkakaila, Claire Castro, ha? Dahil mayroong statement dito yung mga grupo ng mga mayayamang negosyante, mga kababayan. Yung mga Chinese na negosyante. Tagal na rin sila dito sa ating bansa Umalma na. O naalarma na, hindi pa ba yan sapat? Kami naalarma na kami dahil ang mga kapitbahay namin mga kababayan, naglalaba na kahit walang tubig sa kalsada. Nagdidilig ng halaman kahit umuulan. Diyos mio. Mga bangag na mga kababayan. Naaalarma kami. Chaotic na yung dating. So, Hindi pa ba chaotic? Wala ako na bumababa yung crime index niyan. Because yan po siguro ang nakikita at nagre-reflect naman. Hindi ina-acknowledge. So, siguro isang tabi natin yung mga nakita sa TV. Kasi yan talaga yung news nila. Isang tabi? Isang beses na saksak, isang beses na buksan Isang beses lang ba? Araw-araw salamin or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para Hindi lahat ng lugar. Diyos mio. nakaw. Opo. So, paano? Opo. Ang problema sa iyo, Ted Filon, tatanggapin mo lang ang ganyang mga sagot? Hindi mo ika-counter? Natawa na lang mga kababayan, Natawa na lang mga kababayan. Mahirap bang makipagdebate sa sarado ng utak, Ted Filon? Yan na lang ang sagot ni Ted Filon, mga kababayan. Paano kaya po paano? Siguro mga kababayan, sinuggest ni itong Claire Castro sa media na huwag niya na lang ibalita. Kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganong uri po. Kayo po, ano pong suggestion nyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito? Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po, no, na ito'y ilabas. Kasi Kaya nga, minsan pa nga mga kababayan, kulang. Hindi lahat ng mga krimen na ibabalita. nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So, paano po? Kayo po, ma'am, kami po'y makikinig. Paano po, sa tingin po ninyo, ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong mga uri ng balita? Halimbawa, may nahuli, snatching. Mayroon ba? Kung may nahuli man mga kababayan, makakalabas din yan. Hindi mapuprosecute ang marami mga kababayan. Paulit-ulit na lang, makapiyansa o ganyan. Smio. Sana, ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Nahuli. And then, mamonitor din kung nakalabas. Kung itong taong to ay napagbayad. Napagbayad lang, dapat kulong. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga naggawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. So anong trabaho nyo? Diyan kayo papasok, PCO. Di ba mayroon namang media, yang gobyerno? Under ka dyan. Under yan sa iyong departamento. Claire Castro, Yusek ka nga dyan. Bakit hindi mo pagsabihan yung mga kakampi mo dyan sa PTV na yan ang tutukan para gumanda naman ang imahe ng agba ng iyong amo? Bakit hindi nyo gawin dyan sa PCO? Nang utos ka pa ka na Ted Filon na ganyan ang gagawin? Gawin
Gawin niyo muna. Example, na mayroon kayong nahuli. Pera na lang mga kababayan kung wala talaga. Dahil karamihan alam naman natin mga kababayan yung mga krimen-krimen ganyan. Karamihan walang nahuhuli. Hindi nga identified yung ilan. So, di ba dapat pantay siya? Kung ano yung ginawa ng pulis, mabilis sa paghuli. May nahuli ba? Yan ang malaking tanong. Binabalita naman mga kababayan kung nahuli, di ba? Pero ang common denominator dyan mga kababayan ay kahit pa'y mahuli lahat ng yan mga kababayan, hindi yan mauubos dahil hindi ina-address mga kababayan ng talagang todo-todo ito problema sa droga. Ang driving force niyan ng mga krimen na yan is mga drug addict. Nagagamit ng illegal na droga, Claire Castro. So, paano yan masusugpo? Kung ang sa isip ng mga tao, mga kababayan, nitong mga kriminal, ang issue nga ng presidente ay tungkol sa droga, hindi pa nga nagpapa-hair follicle drug test, yan ang naiisip ng mga addict ngayon, mga kababayan, ng mga kriminal. Presidente nga, issue sa droga. Kaya, kung gusto nyo matuldukan yung issue sa droga ni PBBM, mapa-hair follicle drug test siya. Nang sa gayon, matigil na yung issue, maalis na sa mga isip ng mga addict na yung Pangulo nga, issue sa droga, di ba? Dapat ma-praise din naman natin. Wow! Paano i-praise kung walang ka-praise-praise? Uy, ang bilis. Ang bilis, wala nga! Sa isip lang niya mabilis mga kababayan. So anong masasabi niyo dito mga kababayan na paano masusugpo ang problema ng bayan kung hindi nila ina-acknowledge? Post your comments below.